Dahil sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalain. Dalhin ikaw ay di. Hello mga ka-idol! So ngayon, meron na naman akong ituturo sa inyong kanta. Ang title pala nitong kanta ay yung Magdalena by Freddy Aguilar. Pero reggae version yung aking ituturo ngayon, no? So kung gusto nyo pala ng strumming version nito is meron tayo dyan. Hanapin nyo lang dyan sa ating mga video, no? So dito muna tayo sa kanyang reggae pattern, okay? So yung reggae pattern natin is ganito lang. So ito yung bass natin mga ka-idol, no? Ito yung bass lagi natin, okay? Tapos, tatamaan mo yung string pag nagbe-bass ka. Okay? Halimbawa, ganito. Bass. Ganon. Okay? Ulitin ko. Bass. Pagkatapos nyan, strum down. Tapos, bass ulit. Nawala ng string. Okay? Tapos, stop. Tapos, strum down ulit. Okay? So, ulitin ko. Bass muna nakasama yung string. Tapos, strum down. Tapos, bass ulit. Nawala ng kasama na string. Tapos, stop. Tapos, strum down. Okay? So, sasampulan ko kayo ng tunog niya. So, ganito siya. Okay? So, ganon yung tunog niya. Okay? So, proceed na tayo. Ay, sa kada chords pala mga ka-idol, sorry, nakalimutan ko. Sa kada chords, isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern na yan. Okay? Sa reggae pattern, isang beses lang. So, halimbawa, ganito sa kada chords, lilipat agad. Okay? Pag meron namang open close parenthesis yung chords ay isang strum down lang na may bass. Okay? So halimbawa ganito, lipat agad. Okay? Sabay yung bass pati strum down. Okay? Ganon? Lipat agad. Okay? Pag may open close parenthesis yung chords. Okay? So sana naintindihan nyo, no? So proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung verse niya rito mga ka-idol is D. So, yung D na gagamitin natin is hindi dito, no? Yung ito na bar chord para ma-reggae natin. Okay? Ayan yung D. Nasa 5th fret. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5th fret, ibabar nyo lang. Sa 7th fret ay 2nd string, 3rd string, tsaka 4th string, no? So, ganito kasi ako mag-ipit ng 3 string sa isang fret. Depende na lang sa inyo kung ganito. Kung saan kayo mas komportable. Okay? So, D. Sunod is A. So, yung A, nakabar pa rin siya sa 5th fret. Dito naman sa 6 ay 3rd string. Sa 7 naman, 5th string, tsaka 4th string. Ayan yung A. Sunod is B minor. So, yung B minor na gagamitin natin is dito. Okay? Hindi dito, wag yung dito kasi pangit yung tunog. So, dito tayo. So, dito siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Sa 7th fret, nakabar. Ayan. Dito naman sa 9, ayan, 5th string tsaka 4th string lang. Okay? Ayan yung B minor na gagamitin natin. Sunod is E. So, yung E, nakabar pa rin siya dyan sa 5th fret. Bali, ganito naman yung E. Itong 2nd string, 2nd, 3rd, 4th string sa ilan to? 7, 8, 9th fret. Okay? So, ayan. Yan yung E. Okay? B minor, tapos E. Okay? Pagkatapos niyan, pupunta kayo ng G. So, yung G, nakabar sa 3rd fret. 1, 2, 3, nakabar. Ayan. Sa 4th naman, 3rd string lang. Sa 5th naman, 5th string, tsaka 4th string. Ayan yung G. Okay? Tapos, babalik lang kayo ng D. Tapos, pupunta kayo ng A na may open close parenthesis. Okay? So, yung reggae pattern nito is nakalagay naman dyan, isang strum down lang, okay? Nakasama yung bass. So, ayan yung A, naturo ko naman na. Tapos, pupunta kayo ng A minor. So, yung A minor, ito siya. So, sa A minor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Sa 7th fret, nakabar siya dyan, ganyan. So, nakabar siya dyan. So, ayan. Dito naman sa kanyang A ay 2nd string. Sa 9 naman ay 3rd string. So, pagpasensya nyo ng mga ka-idol, naputol, nawala kasi yung ating lyrics, no? So, ayan, yung E minor pala, ayan, sa 7th fret. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret, nakabar, ayan. Sa 8 ay 2nd string. Sa 9 ay
third string tsaka fourth string lang. Ayan yung E minor na nasa loob rin ng open close parenthesis. Tapos babalik lang kayo ng A na nasa loob ng open close parenthesis din, no? So yung mga chords na yan is 2 times nyong gagawin, okay? 2 beses, okay? So sasampulan ko kayo ng kanta para mas maintindihan nyo, no? So babagalan ko lang para mas maintindihan nyo yung tunog, okay? So ganito naman siya kapag kinantahan. Tingin sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalait. Magdalin ay di maintindihan. Okay, so ganun siya. Tapos ulitin nyo lang ulit yun, isa pa. Ika'y isang kapus palad, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Tapos papasok yung kanyang refrain. Kaya ika'y namasukan. So doon na yun sa refrain, na. So proceed na tayo doon sa kanyang refrain. So yung refrain niya naman dito mga ka-idol is G. Ayan, naturo ko naman na kanina isa-isa yung string, kaya hindi ko na iisa-isa yun ngayon, no? Ayan, G. Tapos D. Tapos A. Tapos babalik lang kayo sa D. Tapos pupunta ulit kayo ng G. D. Tapos E. Tapos A. Tapos D. Okay? So, sasampulan ko kayo ng kanyang refrain para mas maintindihan nyo na. So, ganito naman siya kapag kinantahan. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na pagpad. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipad. Tapos papasok yung Magdalena. So, doon na yung papasok, okay? So, proceed na tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito mga ka-idol is G. Ayan, G. Tapos A. Tapos D. Tapos A ulit. Tapos, papunta kayo ng B minor. Tapos E. Tapos A. Tapos D. Na nasa... wala pala. Yan, D. Tapos isa pang D. Okay? So yung mga chords na yan, 2 times yung gagawin. Okay? Pagkatapos ng 2 times, pupunta lang ulit kayo ng G, D, tapos A na nasa loob ng open close parenthesis, E minor, tapos A ulit na nasa loob rin ng open close parenthesis. Okay? So sasampulan ko yung kanyang chorus para mas maintindihan niya. So ganito naman siya kapag kinantahan. Magdalena, ikaw ay suwing palad, kailan ka nila maiintindihan. Magdalena, ikaw ay suwing palad, kailan ka nila maiintindihan. Magdalena. Tapos, yun na yung kanyang ending na pala to, sorry mga ka-idol. Yung may open close parenthesis, ending na pala yan, okay? Yung may open close parenthesis, ending na yan, okay? So, yung magdali, doon sa part na Magdalena. Ending na pala yon, yung G, D, tapos yung A na nasa loob ng open close parenthesis, pati E minor, pati A, okay? So, ending na pala yan. Ending na pala yan. 2 times nyo gagawin yung sinabi ko kanina sa chorus, tapos babalik ulit kayo doon sa kanyang verse, okay? So, pagpasensya nyo ng mga ka-idol, no? Kasi naguluhan din ako. Medyo magulo yung turo natin ngayon, no? So, ayun lang. Sana nagustuhan yung tutorial natin ngayon, and bye-bye!